Sa previous episode, nilusob ng hukbong demonyo ang kaharian ng mga tao para sa pag-asang masakop ito at mas lumawak pa ang kanilang nasasakupan, kaso lang ang malakas at makapangyarihang leader ng demonyo ay may isang natatanging sekreto na hindi niya gusto na mabuking. Siya pala ay isang tunay na tao na may nakakalulang kakayahan, isa siyang tao na naglilingkod bilang isa sa mga malalakas na tauhan ng Demon Lord, at sa bawat pananakop na ginagawa niya ay nagkakaroon siya ng guilt na pakiramdam dahil na rin sa mga taong pinapaslang nila. At sa pagpapatuloy, samantala pinapanatili ni Stella ang kanyang tapang habang inaalagaan ang mga sugatang mandirigma na patuloy na dumarami, pinapahid niya ang pawis sa kanyang noo, at ang dating hindi matinag na pag-asa ay nagsisimulang mabasag habang nasisira ang lungsod. Sa panig naman ng mga tao, ang general na namumuno sa opensiba ay mahinahon na umiinom ng kanyang tsaa, tiyak na darating ang kanyang tagumpay at iniutos niya sa ikatlong unit na sumalakay at dumarami pa ang mga kalaban-laban sa lumalaban na aalas, na noon ay nahihirapan na dahil sa dami ng kalaban. Napansin ni Aiki na mas mabilis ang pangyayari kaysa sa inaasahan, kaya kailangan niyang maging alerto upang matiyak na magpapatuloy ang kanyang plano at ang mga halimaw na nasave sa oras ay dinala sa pansamantalang first aid unit, kung saan sinubukan ni Stella na manatiling nakatuon at higit sa lahat at panatilihing nabubuhay ang kakaunting mga mandirigmang nasa unahan. Sa harapan na sina Lily at ang ibang mga demonyo ay humarap sa mga sundalo ng kalaban, na parang mga langgam na nagsisiksikan sa butas ng pader at matapos talunin ang isa pang kalaban, nakita ni Lily ang pagdating ng ikatlong unit na buo ang lakas. Si Fortina ay umabot sa likuran at iniutos sa kanyang mga tauhan na huwag hayaang makadaan ang kalaban habang si Gayen ay nagpwesto kasama ang mga goblin na armado ng mga baril, natatakot na tamaan ang kanyang mga kakampi sa gitna ng kaguluhan. Biglang lumitaw ang mga lobo upang manguna gamit ang kanilang mga kuko at ngipin upang makagawa ng malalaking pag-usad, nakatanggap sila ng tulong mula sa mabangis at napakalakas na mga halimaw upang pigilan ang banta. Kasama nila ang mga goblin na may mga baril at nagpaputok mula sa itaas ng pader, na nagpamangha sa mga lalaking sumubok na sumalakay na hindi pa nakakita ng ganitong kagamitan, dahil dito ang ikatlong unit ng alyansa ay napilitang umatras habang pinasuko ng mga lobo ang kanilang mga kalaban ng may malaking husay, hindi binibigyan ng pagkakataon ang mga ito. Sa gitna ng mga tumatakas na kalalakihan ay narinig ng mga lobo ang tunog ng trumpet mula sa aalas. Sa araw ng pulong ng digmaan ay sinabi ni Aiki na kailangang mabilis, malinis at may minimal na casualty ang labanan. Ang mga halimaw, syempre ay sumang-ayon rin kaso hindi nila maisip kung paano ito maisa sa katuparan sa kabila ng kanilang nakikitang kahinaan, nang hindi nagbibigay ng maraming detalye at sinabi lang ng punong opisyal na bawat isa ay dapat lumaban ng buong lakas. Si Beo at ito ang pinuno ng mga lobo, ay nakaramdam na tila ito ay isang panunuya mula sa pangalawang commander ng ikapitong batalyon, ngunit hiniling ni Fortina na tumahimik upang pakinggan kung ano ang sasabihin ng hepe dahil sa tiyak na may dahilan sa kanyang mga salita. Sa katunayan, ipinaliwanag ni Aiki na may paraan upang makamit ito at sa gitna ng atake ng alyansa ng tao, ang demonyo ay gumamit ng isang alchemy skill na tinatawag na Devil's Thorns na isang buhol ng mga tinik na kapag bumabagsak sa lupa, ay kumakalat upang masara ang butas sa pader. Sa pulong ay tinanong ni Aiki kung gaano katagal kayang lumaban ni Beo ng buong lakas, at tinaya ng pinuno ng brigada ng mga lobo na mga 1 oras at bagaman karamihan sa kanyang unit ay malamang na mawawasak at bago pa man iyon, nakipagnegosasyon si Aiki kay Beo na lumaban lamang ng 10 minuto, anuman ang mangyari at pagkatapos ay umatras. Ayon kay Beo, kaya niyang pangatawan ito ng walang pag-alinlangan at matapos ilunsad ang Devil's Thorns, ngumiti si Fantina nang makita niyang gumagana ang estratehiya at pagkatapos umatras ng mga lobo, oras na ng mga troll na sumalakay sa puwersa ng Human Alliance. Nagreklamo ang demonyo na nagtatrabaho siya para masara ang pader, pero ngayon ay sisirain ito ng mga malalakas na nilalang na ito at bukod pa rito, naalala niya na sinabi ni Aiki na bahagi ng plano na ang kanilang mga kakampi ay hindi sundin ang plano. Pero hindi niya lubos na maintindihan kung ano ang ibig sabihin nito kaya't sumasabay na lang siya at nagtitiwala sa kanilang pinuno. Samantala, inutusan ng pinuno ng mga troll ang kanyang unit na walang awang patayin ang mga tao, na nangyari nga dahil sa malaking pagkakaiba ng lakas ng kanilang mga lahi at nagbigay ng impresyon na wala ni isang troll ang mamamatay sa labanang ito. Ilang araw bago iyon ay itinakda ni Aiki na kapag umatras si Beo ay papasok si Gamos kasama ang kanyang mga higanteng mandirigma.
Nakaramdam ng pangihinsalto ang werewolf, iniisip na hindi nagtitiwala ang salamangkero sa kakayahan ng mga lupin na patuloy na lumaban, kaya't humiling si Gayan na manahimik ang lahat habang nauunawaan niya ang direksyon ng plano ng commander. Nais ni Aiki na magtrabaho ang kanyang mga kakampi ng palitan, katulad ng ginawa nila ng ayusin ang mga tarangkahan at nagtanong si Beo kung ano ang ibig sabihin nito, kaya't ipinaliwanag ng salamangkero na habang tumatagal ang laban, mas mabilis na napapagod ang isa. Sa makatuwid ang plano ay umatake ng palitan upang malito at mapagod ang kalaban, habang nagpapalitan at pinapangalagaan ng puwersa ng aalas ang kanilang lakas at habang naghihintay siya sa susunod na hakbang, may isang lalaking umakyat sa pader at muntik nang patayin si Fortina ngunit siya ay nailigtas ni Gayan gamit ang kanyang armas. Sa araw ng pulong bago ang digmaan, kahit na naintindihan ni Beo ang estratehiya ay tinutulan niya ang pagiging epektibo nito dahil napakalaki ng bilang ng mga tao. Ngunit ito rin ang dahilan kung bakit iniutos ni Aiki na maging handa si Fortina sa kanyang alchemy at si Gayan sa kanyang mga tagaputok ng baril bilang mga unit na may kakayahang baguhin ang takbo ng labanan. Kailangan nilang umatake sa isang bahagi ng battlefield at ito ang butas sa pader ay sadyang bubuksan upang maakit ang mga kalaban sa lugar na ito. Tinanong ng commander si Alchemist kung handa na ba siya para sa digmaan, at siya ay sumagot na ang kanyang mga utos ay ang utos ni Zephyr at handa siyang isakripisyo ang kanyang buhay para sundin ito. Sa kabilang banda, hiniling ng salamangkero sa demonyo na huwag subukang isakripisyo ang kanyang buhay na tulad ng kanyang hiling sa lahat ng naruroon at sa iba pa na gawin din iyon, at pagkatapos ng lahat ay ang layunin ng estratehiya ay mabawasan ang mga casualty at mapanatili ang buhay ng mas maraming mandirigma sa gitna ng labanan. Nang makita ang muling pagtatayo ng pader ay naghanda ang mga tao ng mga kanyan at balista upang buksan muli ang butas, ngunit biglang kumilos ang mga gargoyle at naghulog ng mga bato mula sa itaas upang sirain ang mga armas mula sa malayo. Ang pinuno ng mga halimaw na ito ay na-curious tungkol sa kanyang papel sa labanan at narinig na ang kanyang tungkulin ay wasakin ang mga armas pang syudad ng kalaban. Kinalkula ni Aiki na ang mga tao ay mayroong mga katulong at sundalo, hindi pa kasama ang mga puwersa sa reserba. Ang kanilang general ay nagmula sa isang mahabang linya ng mga maharlika at isang duwag na mas iniisip ang kanyang kapakanan kaysa sa kanyang hukbo at sa ibang salita, kung maramdaman niyang bumabagsak na ang takbo ng digmaan laban sa kanya, ang general na ito ay magpapanik at magpapasya ng wala sa plano. Dito dapat hulihin ng mga halimaw ang general at tungkol dito, personal na aasikasuhin ni Aiki ang bagay na ito kaya't humiling siya na walang gumawa ng aksyon sa kanilang sarili tungkol dito. Matapos iyon ay niyakap ng lahat ng pinunong naruroon ang ideya ng commander ng Immortal Brigade at naramdaman nilang magtatagumpay ang depensa sa kanilang layunin. Nang mailapat na ang plano, tila talaga itong nagbago ng takbo ng laban para sa mga halimaw at ang mga desperado na tingin na bumuhos sa puwersa ng aalas ay napalitan ng mga liwanag ng pag-asa, habang nagsisimulang gumana ang estratehiya ni Aiki. Umaasa si Fantina na ligtas din si Zephyr sa kabila ng lahat ng ito habang papalapit na sa katapusan ang pulong. Nais niyang malaman ang kalagayan ng commander at ipinaalam ng deputy kay Fantina na ang commander ay inatasan sa isa pang misyon, marahil ang pinakamahalaga sa lahat ang pagsalakay sa likuran ng human rearguard na noon ay nagsimula na sa araw ng labanan. Nakita ni Zephyr ang pinuno ng mga sundalong tao at halos makamit na niya ang tagumpay. Samantala ang unahan ng labanan ay naging magulo para sa Human Alliance habang pinapanood nilang sinisira ng puwersa ng mga halimaw ang kanilang mga sundalo sa napakatinding paraan. Malayo ito sa inaasahang tagumpay na inihanda ng general para sa kanyang mga tauhan bago magsimula ang labanan. Sa puntong ito ay ipinabatid sa general na ang kanyang mga unit ay natalo na ng kalaban at nawala ang kanyang mapagmataas na ngiti, pinalitan ng galit at pagkabigla sa hindi inaasahang tugon mula sa aalas. Hinimok ng deputy na umatras ang mga tropa, ngunit iginiit ng general ang isang buong atake na sinasabing kung hindi nila magawang manalo ng 5 laban sa isa, gawin itong 10 laban sa isa at kung hindi pa sapat ang 10 ay hayaan ang bawat halimaw na labanan ang 20 tao ng sabay-sabay. Pagkatapos ng lahat, inisip ng marangal na general na masisira ang kanyang reputasyon kung mabibigo siyang sakupin ang isang maliit na teritoryo na may libu-libong sundalo sa ilalim ng kanyang pamumuno at sa usaping ito, sasama siya sa mga tropa upang palakasin ang kanilang moral. Ibinigay ng Deputy General ang utos at naghanda ang mga sundalo para sa isang kabuuang atake. Ang kanilang mga sigaw ay umalangaw-ngaw sa mga pader ng aalas,
na umabot sa pandinig ng mga halimaw na nagtatanggol. Naisip ni Gayan kung hindi natatakot ang mga tao sa nangyayari at inisip ni Fortina na sila ay isang grupo ng mga hangal na naniniwalang malapit na ang kanilang katapusan, pagkatapos ay parang sinusumpa sila ng demonyo at biglang may butas ang lupa ng battlefield, na naghihiwalay sa aalas mula sa puwersa ng alyansa. Nagulat ang mga unit na nakikipaglaban kung paano nangyari ito, ngunit pinapabagsak ng mga goblin ang mga mangkukulam upang lumikha ng butas at sa gitna ng walang humpay na pagyanig, nahulog ang human general mula sa kanyang kabayo na agad na tumakbo, iniwan ang pinuno na nakatayo sa lupa. Malapit doon, si Aiki ay galit dahil may ilan sa kanyang mga tauhan ang namatay upang matagpuan lamang ang duwag na opisyal ng alyansa. Ipinahayag ng commander ng ikapitong hukbo na matatapos ang digmaan kung mamatay ang general dahil wala nang pakialam ang kanyang mga sundalo sa labanang ito kung patay na ang kanilang pinuno. Kahit na ganito ay nangako si Aiki na palalayain ang general kung siya ay magpapasya na umatras, muling tumayo ang pinuno ng mga tao at nagtanong kung sino ang magbibigay ng utos na umatras kung siya ay mamatay, biglang lumitaw si Gunther na sumisigaw na wala ng ibang pagpipilian kundi talunin ang mayabang na batang lalaki na nakagintong armor. Walang pag-atubili ay inihampas ng hari ng mga duwende ang kanyang palakol sa tao, na nagdurugo mula sa malalim na sugat sa kanyang katawan at hindi pinalampas ni Gunther ang pagkakataon na tanungin kung kilala ng tao kung sino siya, ngunit bago pa niya matapos ang laban ay ginamit ni Aiki ang kanyang mahika upang igapos si Gunther na nabubulag na sa galit. Nagpupumigla si Gunther laban sa mga mahiwagang kadena upang tapusin ang tao na halos mabali ang mga ito, hanggang sa sumuko na ang general at nangakong uurong ang kanyang mga tauhan. Di nagtagal ay nakita ang mga kalalakihan na nagtatakbuhan para sa kanilang buhay sa abot tanaw ng aalas. Bagaman tiniyak ni Gunther na babalik sila, labis pa rin ang kanyang pasasalamat kay Aiki at kahit na naniniwala siyang pagsisisihan nila ang pagpapalaya sa kalaban na general, hindi sumang-ayon si Aiki at naniniwalang magiging mas malakas ang aalas sa muling pagbabalik ng kalaban. Sa pag-alis ng alyansa ay nagdiwang ang mga halimaw kasama ang mga tao sa lungsod. Lahat ay humahanga na nanalo sila laban sa puwersang 10 beses na mas malaki kaysa sa kanila, samantala si Gayan ay tumakbo habang umiiyak upang yakapin ang kanyang pinuno, na ikinainis ni Lilith at handa nang hilahin ang orc mula sa commander. Sa wakas ay sumali siya sa mga nagsasaya, napilit na nananatiling malapit kay Aiki at malapit doon ay nagtipon ang mga pinuno ng halimaw at naunawaan kung bakit si Zephyr ang itinalaga bilang deputy sa utos na ito. Napahanga si Beo at nagkomento na maaaring nagwagi si Aiki sa digmaang ito ng mag-isa kaso iginiit ni Fantina na ang estratehiyang ito ay nagtagumpay lamang dahil sa mga kasamahan na mapagkakatiwalaan ni Aiki. Bukod pa rito, binanggit ng salamangkero na bago magsimula ay natapos ang labanan na ito sa simula pa lang at gayunpaman, may isang piraso pa sa larong ito na wala sa lugar, si Zephyr na napalibutan ng likod ng gwardya na nakatutok ang mga sibat sa kanya. Pinalaya siya ng opisyal ng mga tao na lumapit ng dahan-dahan sa salamangkero sa kanyang kabayo, hanggang sa makaramdam siya ng pagkabalisa sa pagkakalapit sa kalaban na tiyak na hindi isa sa mga pinakamahina, matapos harapin ang napakaraming kalalakihan mag-isa. Kahit na narinig niyang sumigaw ng pag-atras mula sa unahan ay naglabas siya ng maikling buntong hininga, nabanggit ni Zephyr na nagawa niyang makatakas ng buhay, at sinabi ng opisyal na makikita niya muli ang salamangkero at umatras kasama ang kanyang mga tauhan. Matapos masiguro na malaya na ang paligid ng aalas mula sa mga kalaban, pinagmasdan ni Zephyr ang pagsikat ng araw at napansin na sa ganitong bilis ay malapit nang maging paborito si Aiki sa mata ni Dirk Cotton at mula sa itaas ng pader ng lungsod, pansamantalang inalis ng commander ng Immortal Brigade ang kanyang maskara. Hinayaan ang kanyang mukhang tao na makahinga at samantalang sinasamantala ang sandali ng pag-iisa. Kaso dito muna matatapos ang ating recap, salamat sa inyong panonood hanggang sa muli.